Isang magandang umaga mga kababayan. Ito na po, approve no sa mga konsehal dito sa Davao City. Itong ginawang pambabastos no ni Vice Ganda dito sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon dito sa balita mga kababayan, basahin ko lang. The 21st City Council unanimously approved a resolution on Tuesday, August 12, 2025, kahapon po ito, at Dasangguniang Panglungsod condemning comedian Vice Ganda's statement mocking former President Rodrigo Roa Duterte. Matatandaan mga kabayan, no? Sa huli nating vlog, naitalakay natin doon na naglabas na nga ng resolusyon, no? Itong City Council of Davao City patungkol diyan, no, sa ginawang kahayupan na hindi makatao at walang respeto itong artistang si Vice Ganda mga kababayan. At nagbigay din, no, ng mensahe itong si Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II, mga kabayan. Basahin lang natin dito ang sabi niya sa kanyang statement, mga kabayan natin statement of Davao City Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II on the circulating persona non grata. Ayan, sabi niya dito, the City Council of Davao has far more important matters to attend the entertaining baseless attention seeking antics from performers desperate for relevance. Contrary to what this viral document suggests, the council's time and energy are devoted to crafting policies and programs that improve the lives of Davaoenos, enhancing infrastructure, ensuring public safety, creating livelihood opportunities, and strengthening social services. Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Ayan. Public figures like Vice Ganda who use their platform to mock rather than uplift reveal more about their own character than about the people they ridicule. The dignity and pride of the Davaoenos are not for sale and certainly not for condemned further. Yan. If Vice Ganda wishes to be remembered for more than empty laughs and headline-grabbing jabs, perhaps it's time to show the same hard work, discipline, and respect that Davao's leaders and citizens demonstrate daily. So ayun po ang sinabi mga kabayan ng ating acting Vice Mayor, no, na si Rigo Duterte mga kabayan, no? At may karugtong pa dito, Davao City dedma sa mga artistang desperado sa atensyon. Ayun. Kasi itong si Vice Ganda kasi mahilig kasi itong mapapansin. May napipila siguro niya na laos na siya ba, no? Ito lang yung komedyante na mahilig manira, no? Para lang makapaggawa ng kanyang joke. Mariing itinanggi ni Davao City Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II ang kumakalat na balita na idineklara o manong persona non grata ng LGU si Vice Ganda. Ayon kay BM Rigo Duterte, maraming mas mahalagang issue na dapat harapin ang lungsod kaysa pag-aksayahan ng oras ang mga artistang desperado sa atensyon. Ayan nga. Kulang kasi ito sa atensyon itong si Vice Ganda. The City Council Davao has far more important matters to attend to than entertaining baseless, attention-seeking antics from performers desperate for relevance. Ayun mga kabayan natin. So, sa madaling salita, ang mga kababayan, itong si Vice Ganda daw, kung sa dapat wag nang bigyang pansin yan kasi nagpapapansin lang talaga
no? Ginawa niyang katatawadan si PRRD, o kumbaga kung sa isang content creator pa, ginawa niyang content para lang makagain siya ng kanyang mga manonood na mas, no? Mas kagigiliwan. Pero ang ending mga kababayan nito, ang nangyari kasi parang naging hambog na talaga itong si Vice Ganda mga kababayan natin, ha? Walang respeto sa matatanda. Oo. Mayroon pa naman siyang ina. Ha? Ewan ko na lang kaya kung titirahin siya ng mga DDA supporters. Ha? Tatanungin niya kayang nanay na bakit sa nung bata pa to hindi na lang nilunod to sa drum, no? Kasi walang kwenta, walang respeto, lumaki na mayabang, no? Alam naman natin si Vice Ganda, nagmula yan sa kahirapan, pero ngayon parang ang taas-taas na niya sa kanyang sarili, mga kababayan natin, no? So yan, tuloy tayo. At dahil dyan, mga kababayan, no, nagbigay ng statement, yan, unanimously nga, yung approve na yung resolution, nagbigay din ng pahayag itong si Vice President Sara Duterte. Ito po yun, mga kababayan, ha? Pakinggan natin ang mensahe ni Ma'am Sara Duterte. Ayan, clip lang po ito. Ayan, mga kababayan. Okay, again, walang kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. Yan. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa atong syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Your last time we have Ma'am Gina. Ayan, ulitin natin, ha. Ayan, ulitin lang natin. Okay, again, walang kabasa sa joke or nakakita sa joke kung Hindi niya nabasa asa daw. siya. Hindi niya nakita. Kung sa man ang decision, Kung ano man desisyon. Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa atong syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Your last time we have Ma'am Gina. So yun, mga kabayan, ha, klarong-klaro po na hindi nakita or nabasa or na kita yung konsyerto, mga kabayan, ni Vice President Sara Duterte. At siguro sa feeling niya, wala naman siyang pakialam, no? Kasi si Vice Ganda siguro, talagang yan, mahilig manira ng tao. So ang sabi ni Ma'am Sara Duterte, klarong-klaro na pinapaubayan na niya, no, sa City Council of Davao na dapat maging majority yung decision na kung talagang papatawan ba ng persona non grata ang isang tao gaya nitong si Vice Ganda, mga kabayan. Kasi sila po ang may karapatan o representante, no, sa 3 distrito sa Davao para maging majority na talagang i-persona ng data itong si Vice Ganda, mga kababayan natin. Sa kabila niyan, mga kababayan, dahil nga, no, approve na, naging unanimous na po, hindi lang majority na, unanimous po yung decision na yung resolution na yun ay talagang aprobado na sa City Council. A resolution condemning the statement of comedian Jose Marie Visceral, also known as Vice Ganda, for mocking former President Rodrigo Roa Duterte, thereby disrespecting the former president. Whereas the city government of Davao upholds the values of respect, courtesy, and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation with distinction. Ngayon, naging aprobado na, hindi po nakaligtas si Vice Ganda, mga kababayan, sa mga taga Davao dahil galit na galit ang mga kababayan nating Davaoeños dito sa ginawang pambabastos nila kay Tatay Digong. At in fact nga, no, magkaroon po ng picket rally itong mga taga Davao o Davaoeño, mga kababayan, this coming August 19. Oo, sa mga galit kay Vice Ganda, magsama-sama tayo, mga kababayan,
gaganapin po yan ngayong August 19, picket rally, no? Persona non grata, Vice Ganda dito sa Davao City. Oh, wala po pong exact na lokasyon at anong oras, but baga may nagbigay na po ng pahayag ito mga iba't ibang grupo dito sa Davao City para masampulan at mabigyan na ng leksyon, no? Dapat kasing ganito, maturuan ng leksyon yung mga ganyan kasi nga kita nyo naman si Vice Ganda mga kabayan, walang respeto, walang kinakatakutan. Oo, teka lang ha, hanapin ko. Meron siyang sagot dito, ayaw niya daw mag-apology. Ayan, nandito ba yun? Tingnan lang natin ha. Ayaw niya mag-apology mga kabayan. Kasi ang sabi, wala dito, no? Kasi ang sabi ni Vice Ganda, bakit daw siya mag-apologize? Binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Yeah. Ito po ang aking paniniwala. At paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Pinabakita mo lang talaga, Vice Ganda, na ikaw ay isang ubod, no? Na bayaran. Ubod na tuta, no? Ng iyong kumpanya, no? Alam naman natin, no? Nagmula siguro yan nung naipasara yung ABCBN. Ito naman si Vice Ganda, inaako niya. Yung kasalanan ng ABCBN, pinagtatakpan pa niya. Oh? Kaya siya ngayon na nagsilbing parang attacker, attack dog dyan. No? Sa dati niyang kumpanya na ABCBN, hanggang ngayon, nawala na nga sa, alam mo yun, sa larangan ng istasyon nila. Oh. Ito po mga kabayan, abangan natin to kung ano pa talaga yung update dito. Basta sa ngayon, aprobado na yung resolution na yan. Sinabi na din ni Ma'am Sara Duterte na it will be the majority decision of the City Council of Davao City kasi nga sila yung ngayong representante na may karapatan na magbigay o magpataw ng persona non grata dito kay Vice Ganda. O hanggang dito na lamang mga kababayan. Abangan nyo po yung update natin dyan patungkol dyan sa ginawang kabulastugan itong si Vice Ganda. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. God bless us all. Bye!